Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin muli ay kung paano lumalim sa Biblia Special Series 10 out of 10 New Covenant Community. At ang Bible verse natin ngayong araw ay John chapter 13 verse 34 to 35. Ang sinasabi sa John chapter 13 verse 34 to 35, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another." Makikita natin dito ang essence ng New Covenant Community, isang komunidad na itinayo sa pagmamahal, o ang foundation ay pagmamahal ni Kristo. Ito ang simbahan, ang bahay ng Diyos na tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo at ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng bagong tipan. At para naman sa ating teaching ngayong araw, unang-una, Jesus community is built on love. Ang pundasyon ng komunidad ng Diyos ay hindi kayamanan, kundi katalinuhan, hindi impluwensya, kundi pag-ibig. Hindi lang ito basta ordinaryong pag-ibig na nararanasan natin sa makamundong mundo, bagkus ito ay pagmamahal na tulad ng kay Kristo. Kaya ang sabi ni Jesus, "As I have loved you." Paano ba tayo minahal ni Jesus? Hindi lang sa magagandang araw tayo ay pinili at minahal ng Diyos, kundi pati sa ating kahinaan at sa ating pagiging makasalanan ay pinili niya tayo at minamahal. Pinagay niya ang kanyang buhay para sa atin kahit na tayo ay mga makasalanang tao, upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating buhay. Kung nais natin maging tunay na bahagi ng komunidad na ito, dapat tayong mamuhay sa pagmamahal. Hindi yung pagmamahal na panandalian o pabago-bago, kundi isang pagmamahal na nagkatyaga at nagsasakripisyo. Kalawa ay Jesus' love conquers the world. Sa mundo ngayon ng pagmamahal ay madalas mayroong kondisyon. May pagmamahal na laging may pero, ngunit ang pagmamahal ni Jesus ay iba. Ito ay walang kondisyon, walang limitasyon. Kaya sa pamamagitan ng ganitong klase pagmamahal ni Kristo, mapagtatagpuan natin ang buong mundo. At sinasabi naman sa Romans chapter 8 verse 37, na in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Hindi kayamanan, hindi posisyon, hindi kapangyarihan ang nagtatagumpay sa mundo, kundi ang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa. Pagkatatlo ay Jesus' marching army is bound for victory. Tandaan natin, ang simbahan ay hindi isang organisasyong nakatayo lang. Ito ay isang hukbo, isang army na sumusunod kay Kristo patungo sa tagumpay. Pero ang sandatan natin ay hindi espada o dahas, kundi pagmamahal. Sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places." Ang pinaglalaban natin ay espiritual, at ang pinakamalakas nating sandata ay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. At para naman sa ating application mga kapatid, unang-una ay choose the hardest path, which is love. Madaling tayong magalit, madaling gumanti, madaling manlamig sa ibang tao, pero ang pinakamahirap na landas ay magmamahal. Maaari ito ay madali lang sabihin, pero ito ay mahirap gawin. Pero si Kristo ay patuloy niya tayong minamahal kahit na napakasalanan natin, napakasamang tao natin. Kalawa, I choose to love in order to win God's approval. Sa mundong ito, gusto natin ng validation mula sa tao, like, shares, recognition. Pero ang tunay na mahalaga ay ang approval ng Diyos. At kung paano natin ito makakamtan sa pamamagitan ng pamumuhay na sa pag-ibig. Ikatatlo, I choose the path of Christ, loving the unlovable. May mga taong mahirap mahalin, ngunit yun ang nais ng Diyos, na mahalin natin ang mga taong masasama o mga taong walang paniniwala sa kanyang puso. At sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8, "But God commanded His love toward ours, in that while we were yet sinners, Christ died for us." So, tayo rin mga kapatid ay
naging makasalanan, napakamasamang tao natin. Ngunit minahal tayo ng Panginoon at ginawa niya tayong mga kapatid. At namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang maligtas tayo sa kamatayan, spiritual na kamatayan, mga kapatid. Kung kaya dapat ipalaganap natin pagmamahal ng Panginoon sa atin, sa ating pamilya, sa labas, maaaring sa eskwelahan, opisina at iba pang lugar. At muli mga kapatid, ako si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.